Magandang araw muli mga boss. Nag-request yung customer na linisan ko daw itong makina niya. Okay lang naman sa akin pero siyempre dapat samahan natin ng pag-iingat yan. Takpan natin yung alternator, yung ABS niya. Dapat kinoberan natin ng plastic yan para siguradong hindi mabasa. Lalo na pag pressure na yung gagamitin natin pang washing. Mahirap na, baka mamaya pagtapos mong mawashing hindi na siya umandar. Sa paggamit ng engine degreaser mga boss, spray mo dyan yung talagang karapat dapat. Hindi yung buga ka lang ng buga. Kung saan yung parting sobra yung kapit ng dumi, malangis, o kaya parang may mancha, yun, sprayan mo yun. Para yung dumi na kumapit, lumambot siya, at pag binira mo ng pressure washer mo, madali siyang matatanggal. Ayun lang naman ang purpose niya degreaser. Dun sa magtatanong kung anong klase degreaser yung gamit ko, i-type nyo lang sa Lazada, engine degreaser. Tapos tignan nyo yung itsura ng ginagamit ko. Kapag parehas, tignan nyo yung comment. Kailangan yung comment, maganda yung mga comment. Kapag yung comment may bad huwag mong kukunin. Baka mapeki ka. Sa paggamit naman ng degreaser, mga boss, nakikita nyo naman kung paano ko ini-spray. Napakadali lang. Pipindot-pindutin mo lang yung degreaser mo. Tapos ikakalat mo lang yung basa niya. Doon sa mga importanteng dapat malinisan, doon mo ikakalat. At kung sa palagay mo, yung nabasa mo ng degreaser, pag binira mo siya ng pressure washer mo, hindi kakayanin, unahan mo na, birahin mo na ng basahan muna. Lalo na yung mga naging mancha na, yung kulay itim. Nako, hindi matatanggal ng pressure washer mo yun, kaya dapat kuskusin mo yun ng basahan mo. Ganun ang style dyan. Para sigurado ka na matanggal yung mancha niya. O pag okay na, nabasa mo na siya ng degreaser, o gamitan mo na ngayon ng pressure washer mo. Sa paggamit naman ng pressure washer mga boss, lagi nyo tatandaan, dahil mahina na yung pressure washer na gamit ko. Pero, ingat ka pa rin. Pagdating sa mga socket wire, pwede mo siya mabasa, pero wag mo siyang tututukan ng matagal. Kasi pwedeng yung socket wire bumitaw kung mahina na o kaya mabasag. Di mo problema ka, di ba? Kala mo kung ano yung naging diferensya. Yung pala, simpleng socket wire lang pala nabunot. Kaya para hindi ka magkaroon ng problema, yung mga socket wire, wag mo na tutukan ng matagal ng pressure washer mo. At kung may makita ka mga nakalaylay na wire, huwag mo rin siya masyadong tututukan mga boss kasi pwedeng maputol yun. Yung compressor mo, yung auxiliary fan motor, huwag mong tututukan yun. Basta padaanan mo lang siya ng pang-washing mo. Dahil pag may degreaser naman na yan, madali yan siya ma-wash out. At pag okay na, tanggalin mo na yung mga nilagay mong cover na plastic dito sa ABS, alternator, o kung ano pa yung mga tinakpan mo, pwede mo siyang tanggalin. Yun ang unahin mong gagawin. Pwede kasing makalimutan mo yun. Maganda kasi yung pag nagtatrabaho ka, lagi kang naninigurado para iwas sa problema. At pag okay na, gamitan mo na siya ng blower. Hanginan mo yung buong makina mo, unahin mo yung mga socket wire. Lalo na yung mga socket wire sensor niya, unahin mo yun. Tapos yung mga moving parts ng motor mo, gaya ng auxiliary fan, compressor, yung alternator kahit na hindi na basa, hanginan mo pa rin para sigurado yung ABS, pati yung mga socket wire dyan sa headlight mo, hanginan mo rin yan, hindi pwedeng basayan. Dahil pag nakompleto mo, nahanginan lahat yan. Pag in-start mo yan, hindi ka problema. Sure, one click yan pag in-start mo. At dahil okay na, yan na siya ngayon mga boss. Hapyaw lang ginawa ko dyan, hindi ko pinatagal yung pag-washing. Hindi nyo kailangan tagalan yung pagbabad ng tubig. Pwede na nating start. Diba? One click lang. Marami na akong nilinisang makina. Awa naman ng Diyos, hindi ako nagkaroon ng problema. Sabi nga, samahan mo lang ng pag-iingat, magiging okay ang lahat. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!